Nakangiwi ako habang naglalakad pabalik ng aking kwarto nang magbukas ang aking pintuan at pumasok si Mommy. Agad kong inayos ang aking itsura at paglalakad dahil baka sermonan lang niya ako lalo. Masama pa rin ang loob niya sa akin dahil sa ginawa ko. Kahit naman siguro sinong magulang sasama ang loob. Nakakahiyang ginawa ko. Yung minsan ka na nga lang maging impulsive, sumablay pa. Pero minsan lang ba ako naging impulsive? Parang hindi naman yata. She sighed. Wala naman sinasabi sa akin, kaya hindi na lang din ako umiimik pa. Pinagmamasdan lang niya ako. Nahiga naman ako dahil masama pa rin yung pakiramdam ko. Mainit pa rin ako. Suminghot si Mommy. I just realized that she was crying. Mommy. Madalas kaming magtalo ni Mommy. Madalas niya akong pagalitan and I always understand her because I was reckless at times. I did things that she wouldn't approve. Madalas siyang galit at nadi-disappoint but this time, it was different. She's crying. It means I really hurt her. Mommy. Kaso, basta na lang siya lumabas ng aking kwarto. Naiiyak din tuloy ako. I'm disappointed with myself too. But what can I do? Tapos na. Nangyari na nangyari. What should I do? Hindi naman kasalang solusyon sa nangyari eh. Ni ayaw nga namin ni Mateo sa isa't isa. Paano na lang kapag kinasal na kami? Oh my God. I can't imagine myself being a may bahay. It's a no-no. Masama pa rin ang pakiramdam ko paggising ko the next day. Binisita ako ng mami ni Mateo early in the morning to check if I'm feeling well. May dala siyang pagkain para sa akin. Si Mateo, maagang umalis dahil may meeting sa work, kaya ako na lang muna yung nagpunta dito para asikasuhin ka. She's very nice and sweet. Alam naman niya na wala kaming relasyon ni Mateo. And she's also aware that Mateo and I would always clash. Bakit ba ang bait niya sa akin at bakit ba niya ako'y naasikaso? She really wants me and Mateo to get married. The food was delicious, kaya nawala pansamantala ang mga bagay na iniisip ko. Madami rin kasing kwento ang mami ni Mateo. Na maubos ko ang food, umalis na rin siya. Pinaghanda naman ako ng warm bath ng aking yaya. At nang matapos ako maligo ay dumating naman ang mga kaibigan ko. They just came here to mock and tease me. Why are you sick? Don't tell me you got STD from Mateo? Maarte at nakangising tanong ni Rafa sa akin. What the hell? I want to throw them out of the window. That was not a good joke. They laughed so hard that their stomach hurts. Umalis na nga kayo. Pagtataboy ko sa kanila. Ang sungit naman. Inirapan ko lang sila. I opened the TV and played some relaxing music. Ang aga pa pero ni-stress na ako agad. Siya nga pala girl, hindi ba nag-condom si Mateo? Now that they mentioned about it, napaisip din ako. Nang gumising ako kahapon, nanlalagkit ako dahil doon sa... Ew! Hindi. Nagsalubong ang kilay ko. Laway ba niya yung malagkit nun? Wala akong maalalang may condom siyang Wala! Gumagamit ang mga yan ng ganun lagi. Paano hindi siya gumamit? Hindi ako nakikinig sa usapan ng dalawa. Windang na windang ako nang may maalala ako. Nakakahiya ako. Nakakahiya ang kalandian ko. Ako ang pumatong sa kanya. Ako ang Parang hindi din nakatulong ang relaxing music dahil naalala ko lang ang lahat ng nangyari. Umalis din before lunch ang mga kaibigan ko. Medyo bumaba ng lagnat ko pero masakit pa rin ang katawan ko. Naisipan kong sumilap sa balcony nang sakto na madumating ang sasakyan ni Mateo sa tapat ng kanilang apartment. Tatawagin ko sana siya kaso dumating ang bodyguard ng kanyang lolo. Mukhang pinasundo siya. Nagmamadali rin akong bumaba. Kailangan ko makausap si Mateo. May naisip na akong paraan para hindi matuloy ang kasal namin. Nagpahatid ako sa mobile na umiikot. Pagbaba ko ay sinalubong ako ng maid nila upang batiin. Wala daw si tita. Si Mateo? Nasa garden po sila ng kanyang lolo. Plano kong kausapin din ang kanyang lolo kaso nagkubli na lang ako nang marinig ko ang sinasabi ng kanyang lolo.
I want you to marry Shanna. I like her. And also, we are a man of dignity. At dito din nakasalalay kung karapat-dapat ka bang magmana sa mga ari-arian na naipundar namin ng lola mo. Mayaman naman ang mga parents ni Mateo dahil may mga napundar silang mag-asawa dahil na rin sa galing nila sa paghandle ng pera at negosyo. Tapos bukod doon ay mayaman din ang pinagmula nilang mga angkan. As in filthy rich. I always heard sa mga kwentuhan nilang magkakaibigan, dati na gusto ni Mateo na manahin ang malawak na mga lupain ng kanyang lolo sa probinsya. May mga factory din sila at kung ano-ano pang mga properties na bilyon ng halaga. Umuwi na lang ako pagkatapos kong narinig ang sinasabi ng matanda. Matamlay ako na upo sa sofa. I asked the maid to make me some popcorns. Manonood ako ng movie sakaling makaisip ako ng paraan. What if sabihin ko na may boyfriend ako and I want to marry the one I love? Kaso, alam naman nilang lahat na gusto ko si Rafael but what if? I will ask someone to pretend as Remo. Sabihin ko na siyang boyfriend ko since college, kaso LDR kami dahil nasa state siya. Pwede rin. I will ask my friend's help. This time, sana hindi naman pumalpak. And for Mateo, dapat may dahilan din siya para hindi ako pakasalan. Kumbaga, pitch lang. Hindi pwedeng ako lang. Dapat parehas kami na hindi pwedeng magpakasal. Sa gitna ng pag-iisip ko, biglang dumating si Mateo. And what are you doing here? Tanong ko habang nakataas ang kilay. Nagpunta ka sa bahay, pinuntahan mo ko? No, hindi ako nagpunta doon. At saka ba naman kita pupuntahan? Tanggi ko naman, lalo at nakikita kong kislap ng kanyang mga siyang inisin ko. Dahil na-miss mo ko? Tanong niya habang nakangisi pa rin. I scoffed. What happened to him? Bakit siya lumalapit sa akin? This is not him. Umakyat ang isang maid at may dalang tray ng pagkain. Sabi ko popcorn. Nagdala ako ng lunch natin. Kumain na muna tayo. Mamaya ng popcorn. Sagot naman ni Mateo. And who do you think you are, ha? Bakit mo ako pinapakailaman? Do you want me to answer that? Taas kilay niyang tanong. No. Asik ko naman dahil ayoko marinig yun. Mukhang masarap naman yung mga dala niyang pagkain kaya kumain na lang din ako bago na naman niya ako pintasan. Ayoko nang magalit ng sagad dahil pakiramdam ko pumapangit ako. I've been so stressed. Pakiramdam ko na dagdagan ng edad ko. I think I need to go to the salon tomorrow. Pagkatapos mag-late lunch, nanood kami. Ayaw niyang umalis kahit anong taboy ko. Nakaupo siya sa single sofa habang nakahiga naman ako dito sa malaking sofa. Did you talk to my kuya? Tanong ko habang nasa TV pa rin ang aking tingin. Not yet. He doesn't want to talk to me. Why? Nothing. My family wasn't talking to me. You want me to talk to him? Bahala ka sa buhay mo. Naiinis ako sa kanya pero hindi ko alam kung bakit nakatulog ako knowing that the man that I hate the most was just here inside my room. Nang magising ako, nasa bed na ako. Binuhat ba niya ako? Bakit niya naman ginawa yon? Ma'am, mag-dinner na po, mag-bis daw po kayo, nasa baba po ang buong family ni Sir Mateo. Sabi ng maid namin, bakit nandito na naman sila? Nagbihis ako. Nagsuot ako ng flowy dress na above the knee na tinernuhan ko ng stiletto. Kahit masama ang pakiramdam, dapat maganda pa rin ako. Kompleto na silang lahat sa dining. Ang mga magulang ko, including my kuya, tumabi ako kay Mateo dahil iyon lang ang bakante. Hindi naman pwedeng sa pinakadulo ako maupo. Habang kumakain, pinag-uusapan ng mga guys ang tungkol sa business. Hindi gaano nagsasalita sina Kuya at Mateo. Ramdam pa rin ang inis ni Kuya dahil sa nangyari. Nang kumakain na kami ng dessert ay tungkol na sa amin ang topic ng mga parents namin. Mateo's lolo also said, hindi usong hiwalayan. Broken family at lalong hindi usong annulment at divorce sa pamilya natin. Nasinang-ayunan ng aming mga magulang. Mateo's lolo was a close friend of my grandparents both side. Patay na kasi sila ngayon. I want both of you to work on your relationship. How? We can stand each other. Matututunan niyo ring mahalin ang isa't isa.
At kailangan niyong matutunang mahalin ang isa't isa. That will never happen. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy lang ako sa pagsubo ng dessert. Bukas sa bukas rin, dapat makaisip na ako ng paraan para hindi matuloy ang kasal na to. Dadating sa weekend dito sa Pinas yung isang sikat na designer na kilala ko. Ilang sikat na personality nang nagawa niya ng gown at lahat ng iyon ay sobrang gaganda. Nakatulala ako habang nakatingin sa mami ni Mateo. Why is she so excited about the wedding? Gusto kong bubuntong hininga, kaso ayoko namang may masabi sila sa akin. At baka mamaya umeksena naman si kuya. Masama pa man din ang timpla ng mukha niya. Napatingin ako kay Mateo na tahimik lang sa tabi ko. Nang mapansin naman niya ako nakatingin ay sinulyapan niya ako at tinaasan ng kilay. Wala ba siyang gagawin para hindi matuloy ang kasalang to? Na parehas naman naming hindi gusto? Magpa-schedule ako, Shana. Agaw ni tita sa pansin ko. Pupunta po kami ni daddy sa planta next week, tita. Magalang kong sabi. Tinignan nito si daddy. Importante ang araw na yon kaya hindi niya pwedeng i-move. Mabuti na lang talaga at nataon sa araw na yon. May foreign investor na pupunta this weekend kaya hindi ako pwede. Kasama kasi kami ni mommy sa araw na yon. Okay, sayang naman pero kakausapin ko ang assistant niya para sa schedule natin. I crossed my fingers sa ilalim ng mesa. Sana fully booked siya. Sana walang available na slots. Ngumiti lang ako sabay sulyap ulit kay Mateo na nakatingin sa akin. Wala ba talaga siyang sasabihin? Parang ayos lang sa kanya to. God, kailangan ko talagang makaisip ng paraan para matakasan ang kasalang to. Matapos kumain, nagpunta sila sa sala upang doon ituloy ang pag-uusap. Tungkol na sa business ang topic nila, kaya dahan-dahan akong umalis at nagpunta sa garden. Gusto ko lang namang huminga. I'm so stressed. Hindi na talaga ako magiging impulsive. I should be smarter this time. Nang nakaraang araw, problemado ko kay Rafael pero ngayon, mas mabigat pa naging kapalit na problema. Don't try to scare me again. Sabi ko habang nakapikit at nakatingala. Ramdam ko na may tao sa aking likuran, and I can tell who he is based from his smell. Tumabi siya sa akin. What are you doing here? Mahamog na, sabi niya. Ano naman kung mahamog na? I'm not a kid anymore who'll catch cold if mahahamugan. Yung usok nga ng sigarilyo, kaya kong lang happen pero hindi naman ako nagkakasakit, no? Itong hamog pa kaya na fresh naman. You need to help me to delay all of these things regarding about the wedding. I answered instead. Delay? Did you change your mind? Ano change your mind? Of course I didn't. You're so bobo kausap. Bakit ba lagi na lang niya akong ginagalit? Imbes na kalmado ako eh. Ang talino mo no? Kaya pala tayo nalagay sa sitwasyon to ngayon. He fired back. Oh my God. Sinisisi mo pa ako. Kung sa fourth floor ka natulog, hindi sana nangyari to. You bobo. Kung hindi ka naman sana manyak at basta pumapasok sa kwarto ng may kwarto, hindi sana. I was so drunk. Halos hindi na nga ako makagalaw nun, no? I'm already sleeping when you arrived. Putol ko sa sinasabi niya. Talaga ba? Oo. Kung natulog ko na lang sana, I can feel you touching my back. Reklamo ko. Ngumisi siya. Stop grinning. Hanggang haplos lang ang ginawa ko. Matutulog na sana ako pero bigla ka na lang ng halik. Kung natulog ko na lang sana. Lumaki pa nga ang ngisi niya kaya nainis ako lalo. He's mocking me. I don't remember. Sabi ko sabay iwas ng tingin. Talaga? You don't remember? Stop it! Basta. We need to think para hindi matuloy ang kasal. Bumuntong hininga siya. Can you stop doing that? I want answers. I want your help. So, you need my help. Sana nagpatulong ka na lang sa kuya mo nun para sa plano mong pamimikot kay Rafael. Sumama ang timpla ng aking mukha. Ano bang gusto mong mangyari? Na matuloy ang kasal? Inis kong tanong. Hindi siya nakapagsalita. Nagkaroon ng ilang minutong katahimikan. Suddenly, it became awkward. Naisip ko kung bakit kami nag-uusap at kung paano kaya na naming mag-usap samantalang we can't stand each other.
Did you use? Hindi ko rin alam kung bakit ito ang nasabi ko. Great! Iritang-irita at diring-diri kami sa isa't isa pero napag-uusapan pa talaga namin ang tungkol sa bagay na to. Why? I'm asking you. Tinatanong ko pero nagtanong din. Don't tell me, you didn't remember? Tumawa siya. Bumalik na naman ang mapaglaro at nakakainis ng ngisi sa labi niya. Kung bakit ba kasi bumalik na naman kami sa topic na to? Bakit ko ba kasi naisip yon? No, I don't remember. Tanggi ko. Want me to make you remember? I don't want to. I was just asking because if you didn't use condom, baka nahawa na ako sa sakit mo. Ew! Kailangan ko makabawi para mabura, nakakainis niyang ngisi. Makaiw ka sa akin hindi ka naman nandiri nang pumatong ka sa akin. You even grab my cock to enter it to your cunt. Cock? Cunt? Bastos! Ako pa talagang bastos sa ating dalawa Ikaw nga itong gustong-gusto na topic ang tungkol sa bagay na yun What? Of course not. I was thinking that you really liked it. Me? Of course not. Tumawa siya nang pulutin ko ang maliit na paso ng mini rose sa gilid ko at akmang ihahampas ko sa kanya. Sadista ka talaga. Bintang niya habang tumatawa. Ano? Hindi no, ikaw nga sadista kasi pinuno mo ng ano. Hindi ko na tinuloy dahil bumabalik na naman ako sa topic na yon. Tapos tuwang-tuwa na naman siya. Nakita mo na ba mga kalbot mo sa likod ko? Hanggang ngayon, mahapdi pa rin. Sabi naman niya habang natatawa pa. Hoy, don't be OA. Anong kinalmot? Gusto mong makita? Naghubad siya ng suot niyang polo at ipinakita sa akin ang kanyang likod. Ang dami nga niyang kalbot, mahahaba at malalalim. Natahimik ako. Humarap naman siya sa akin at hindi pa rin niya isinusuot ang kanyang polo. At mukhang gusto niyang ibalandra sa aking harapan ang kanyang abs. Bibilangin ko sana kaso umiwas ako ng tingin dahil baka isipin pa niya na gustong-gusto ko itong tignan. Dinig ko ang ngisi niya. Umalis ka nga sa harapan ko. Pagsusungit ko. What? You didn't like the view? Sawa na akong makakita ng ganyan. Mine's better than Rafael. At nasabi pa talaga niya ang bagay na yon. As if naman mag-agree ako. Paano naging better? I got 8 packs, he only got 6. Napatingin tuloy ako sa kanyang tiyan upang bilangin ang pinagyayabang niyang abs. 8 nga, kaso hindi ako interesado. Rafael's better pa rin. Malapit na magpakasal ang Rafael mo, get over him. Yeah, and we need to think of ways to stop our wedding. Sagot ko naman para tapos ang usapan. Umiling siya at naglakad na. Hey! Tawag ko sa kanya pero nagpatuloy lang siya. Bahala ka, inaantok na ako. Why is he like that? Bakit parang ayos lang sa kanya na makasal kami? Talagang lahat gagawin niya for the sake of his man? Mommy, I don't want to get married. Iyak ko kay Mommy. Kasalukuyan kaming kumakain ngayon ng almusal. Nagkatinginan silang tatlo ngunit muli ding nagpatuloy sa pagkain na parang wala silang narinig. Mom, please help me. Naisip mo sana yan bago ka gumawa ng kalokohan. Sabi niya habang madiin na hinihiwa ang hotdog. Si Rafael ang gusto ko. Mommy and Kuya scoffed. Si Daddy naman ay dinampot ang kanyang dyaryo at tinakip ito sa mukha. And Rafael don't like you. That's the consequences of your foolishness. Mom, I don't like Mateo. Start liking him. Madiin yan sagot. Magmamakaawa sana ako kay Kuya kaso nakataas ang kilay niya sa akin habang humihigop sa kanyang kape. May nangyari sa inyo. Ayokong magrabyado ka. Nag-iisa ka naming anak na babae. Sabi naman ni Daddy.